Noong taong 2017, natuklasan ng isang tubero ang mga labi na nagbara sa mga tubo sa isang bahay sa Ontario. Dahil dito, nagkaroon ng investigasyon at ang ibang parte ay nakita pa sa freezer. Dito lalong lumalim at naging mas komplikado pa ang kwento ng kasong ito. Tara, alamin natin ang kwento ni Rory Hachette. Si Rory ay isang 18 years old na babae na lumalaban kahit mahirap ang buhay. Lumaki siya sa Oshawa, Ontario, kasama niya ang kanyang pamilya. Inilarawan si Rory bilang isang maalalahanin at mapagmahal na anak na mahilig sa mga hayop at pagsasayaw. Sabi ng kanyang ina, kapag may mansana siya, hinahati niya ito sa 5 para maibahagi sa 4 pang tao. Hindi siya naghahangad ng paghiganti o nagtatanim ng galit kahit na siya mismo ay labis na nasaktan. Sa kasamaang palad, noong siya ay 14 years old, nakaranas siya ng matinding depresyon at nakilala ang mga pinagbabawal na gamot. Nakipaglaban siya sa pag-abuso sa mga substance. Habang siya ay teenager, sinubukan niya lambasan ang sakit na dinanas niya noong siya ay first year high school. Ngunit sa edad na 18 years old, nais na niya baguhin ang kanyang buhay. Dahil nararamdaman niya ang kailangan na niyang maging matured. Kinugol ni Rory ang summer ng 2017 sa pagsusumikap na tahakin ang mas maayos na landas para sa kanyang sarili at kinabukasan. Pumasok siya sa isang youth care center na tinatawag na The Refuge. Dito nagkaroon siya ng trabaho at pabahay at nagkaroon din siya ng karelasyon. Pagkatapos ng 6 na buwan, nalaman niyang buntis siya. Determinado siyang itaguyod at alagaan ang kanyang magiging anak, kaya nagpakasipag siya sa paghahanda para sa pagiging ina. Ang Oshawa o Oshawa ay isang lungsod sa Ontario, Canada na nasa baybayin ng Lake Ontario. Tinatawag itong Golden Horseshoe dahil sa magandang edukasyon at serbisyong pangkalusugan dito. Dito umunlad si Rory na nagkaroon ng iba't ibang mapagkukunan na makakatulong sa kanyang pagbangon at paghahanda para sa hinaharap. Ang The Refuge ay isang relax na lugar. Walang pinipilit na manatili roon, kaya hindi masyadong nag-aalala ang mga tao kapag hindi tumarating si Rory paminsan-minsan. Ngunit pagsapit ng August 29, nagtataka na ang mga manggagawa ng The Refuge kung bakit matagal na nilang hindi nakikita si Rory. Dahil sa pag-aalala para sa kanyang kalagayan at ng anak nito, nakipag-ugnayan sila sa kanyang pamilya. Sinabi ng kanyang tita na nakita niya si Rory noong araw na iyon. Ito'y masaya at positive para sa mga susunod na buwan. Dahil sa magandang balita, hinayaan ng The Refuge na ipagpatuloy ni Rory ang kanyang pag-unlad. Ilang araw lang ang lumipas noong August 31, nagtataka na rin ang pamilya ni Rory kung bakit hindi nila ito nakikita o naririnig mula noong araw na nakita siya ng kanyang tita. Normal na kausapin ni Rory ang kanyang ina araw-araw, kaya 3 araw na walang balita ay nakakabahala. Hindi mapigilan ng kanyang ninang ang pag-aalala, kaya tinawagan niya ang ina ni Rory para kumbinsin itong i-report na ang nawawala si Rory. Ang pamilya ni Rory ay walang tigil na naghanap sa kanya. Naglalagay ng mga flyers at gumagawa ng mga posts sa Facebook na nanalangin na makakuha ng impormasyon. Ngunit wala silang narinig sa loob ng 2 linggo. Ang susunod na natuklasan sa kanilang paghahanap ay nagdulot ng takot at kaba. Noong September 11, 2017, isang grupo ng mangingisda ang nakakita ng kakaibang bagay na palutang-lutang sa tubig. Nang kanilang hilahin ito, natuklasan nilang ito ay isang walang laman na labi. Agad na tumugon ang Durham Police sa nakakakilabot na natuklasan. Sinisikap nilang malaman kung ano ang nangyari. Agad nilang napagtanto ng iba pang bahagi ay sadyang tinanggal. Tiyak na ito'y gawa ng isang walang puso kriminal. Sinubukan nilang i-cross-reference ang katawan sa mga ulat ng nawawalang tao. Inaalis ang mga hindi tugma base sa kasarian at mga tattoo. Ilang araw ang lumipas bago nila natagpuan ang ulat ng pagkawala ni Rory Hatch.
Inabot pa ng 2 mahirap na buwan bago malaman ng pamilya kung ang natagpuang katawan ay kay Rory nga. Sa pamamagitan ng DNA na ibinigay ng mga magulang ni Rory, nakumpirma ng pulisya na ang buhay ni Rory ay kinuha ng isang walang awang kriminal. Ngayon, kailangan nilang malaman kung sino ito. Sa isang panayam tungkol sa natuklasan at pagkakakilanlan, sinabi ng kanyang ina, "Alam kong anak ko yun, may isang walang pusong tao na malaya. Napakalalim ng sugat na ito, hindi ko makayanan." Ang unang pinuntahan ng mga investigador ay ang kanilang pangunahing koneksyon kay Rory, ang The Refuge. Sa proseso ng pag-interview sa mga manggagawa roon, nalaman nila na sa mga nakaraang buwan, nakita nilang muling bumagsak si Rory at bumalik ito sa dating niyang buhay. Maraming manggagawa ang naglarawan kung paano mula sa pagiging masaya at optimistic, siya ay nag-iba at muling nakisama sa mga maling tao na gumagawa ng mga mapanganib na gawain. Nalaman ng mga pulisya na hindi kasing ganda ang kalagayan ni Rory tulad ng pinaniniwalaan ng kanyang pamilya. Ang tanging miyembro ng pamilya na may alam sa tunay na kalagayan ni Rory ay ang kanyang tiyuhin. Ito'y si Harley Guindon. Ilang araw bago siya mawala, nakipagkita si Harley kay Rory. Sinabi niyang alam niyang may mali, parang natatakot si Rory na para bang may masamang mangyayari sa kanya, ngunit hindi niya alam kung paano siya matutulungan. Ngayon alam na ng mga investigador na hindi nanatili si Rory sa tuwid na landas sa mga nakaraang buwan. Kailangan nilang tignan ang anumang mga engkwentro na maaring mayroon siya sa batas. Sa pakikipag-usap sa ibang miyembro ng Durham Police Department, narinig ng mga investigador ang testimonya ni Christopher Kane, isang opisyal na nakakita kay Rory na naglalakad noong mas maaga pa sa buwan na iyon. Inilarawan niya ang kondisyon ni Rory na ang buhok ay parang pinutol ng isang bata at may nakikitang sugat sa kanyang. Nakausapin niya si Rory, sinabi niyang nag-aalala siya sa kanyang kalagayan. Kinausap niya ang kanyang mga superior tungkol sa pagbibigay sa kanya ng tulong. Nang sinubukan niyang muli makipag-ugnayan kay Rory noong August 27, hindi na niya ito makita. Ang trail na ito ay nagtala ng mga investigador sa isang ospital sa Oshawa. Nagnisita ni Rory noong August 30. Dinala siya doon ng kanyang kaibigan at ina dahil sa kanilang pag-aalala sa kanyang mentalidad. Sinuri ng mga investigador ang mga surveillance footage mula sa waiting room ng ospital, pati na rin sa labas ng pasilidad. Kitang-kita na nasa ilalim ng matinding stress at pagkabalisa si Rory habang ito'y nakaupo sa isang upuan. Nagpasya ang kanyang kaibigan at ina na hindi na maghintay kasama siya. At makikita sa surveillance footage na umalis sila sa ospital habang si Rory ay nasa waiting room pa rin. Pagkalipas ng 15 minutes, umalis na din si Rory sa ospital nang hindi man lang nakikita ng doktor. Ang footage na ito ang huling beses na nakita si Rory. Pagkatapos nito, nawalan na ng lead ang mga investigador at hindi nila maikonekta ang mga piraso ng puzzle. Ang malaking na pagkawala ni Rory ay nanatiling hindi nalulutas sa loob ng 1 buwan hanggang sa nakatanggap ang Durham Police ng kakaibang tawag sa 911 mula sa isang tubero. Sabi sa tawag, oo, ako isang tubero at nandito ako sa isang trabaho. May inayos kaming drain at nakakuha kami ng mga 10 hanggang 15 pounds na parang medyo amoy karne na mabaho at ilang oras na namin ito inaayos pero hindi namin malinis ang tubo. Noong Biyernes, December 29, 2017, dumating ang mga tubero sa isang apartment. Ito'y sa Macmillan Drive bilang tugon sa tawag tungkol sa baradong toilet. Pagpasok nila, bumungad sa kanila ang isang bachelor pad na nasa matinding kaguluhan at may napakabahong amoy. Bagaman, maaring hindi ito mukhang kakaiba sa inyo, maghintay lang at malalaman niyo kung bakit. Habang naghahanda ang mga manggagawa para sa trabaho, nagpunta sila sa banyo, dala ang isang tool na ginagamit upang tanggalin ang bara sa mga tubo. Ang mga tubero ay naguguluhan sa kanilang nahuhugot mula sa drain. Dahil sa kanilang pagkalito, ipinadala nila ang mga picture nito sa kanilang boss at kalaunan ay tumawag na sila sa 911. Narinig ng dispatcher ang nakakatakot na deklarasyon ng mga tubero, kaya agad itong inaksyonan ng dispatcher
at nagpadala ng mga opisyal ng Durham Police sa lugar. Pagdating sa apartment, kumatok ang mga pulis at sinalubong sila ng isang lalaking nagngangalang Adam Strong, ang nangungupahan sa lugar. Tinanong siya ng mga pulis ng isang simpleng tanong, ano ang tinatapon mo sa inodoro? Sa halos hindi ka panipaniwalang tugon, sinabi ni Adam Strong, "You got me." Agad siyang inaresto pagkatapos ng kanyang pag-amin at bago pa man makarating sa istasyon ay sinabi niya ang natitirang bahagi ay nasa kanyang freezer. Sa pag-inspeksyon ng mga pulis sa freezer, natagpuan nila ang isang na may tattoo na alive sa leeg. Dahil sa tattoo na ito nakumpirma ng mga pulis na ito ay kay Rory Hatch. Habang nagkakagulo sa Durham Police Station, hirap ang mga pulis na malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari. Sa kasalukuyan, kinasuhan muna si Adam Strong ng indignity to a body. Mula sa sandaling iyon, may 24 oras sa mga pulis upang tanungin siya na walang abogado. Ngunit sa mahabang oras ng pagtatanong ay wala silang napiga dito. Napagtanto ng mga pulis na wala na silang mapapala sa kanya. Sa kabila ng kanyang hindi pagsang-ayon na siya pumaslang kay Rory, inamin naman niya ang paglapastangan sa kanyang katawan. Desidido ang mga pulis na makahanap ng ebidensya upang mapatunayan ang kasalanan ni Strong kahit hindi siya umamin. Muli nilang pinasok ang apartment ni Adam, ang pinakamasama at pinakamagulong apartment na kanilang nakita. Dito punong-puno ng DNA ni Rory. Dito nakita rin ang isang baluktot na martilyo. Natukoy nila na si Adam ang responsable sa malagim na karumaldumal na pagkawala ni Rory Hatch. Patuloy nilang hinahanap ang mga armas sa loob ng apartment. Sa gitna ng mga basura at mga sapatos, natagpuan ng mga investigador ang isang matulis na bagay. Dahil sa mga natuklasan nila hanggang sa puntong iyon, alam ng pulisya na mahalaga ang armas na ito sa kanilang kaso, kaya agad nila itong pinadala sa laboratory para sa DNA testing. Bagaman nagpositibo ang armas sa female DNA, hindi ito kay Rory. Ngayon may pangalawang biktima ang mga investigador. Ngunit sino kaya ito? Si Candace Fitzpatrick ay 19 years old nang mawala noong 2008. Ang kanyang buhay ay katulad kay Rory, isang buhay na puno ng pakikipaglaban sa bisyo at pagnanais ng mas magandang buhay. May mga problema si Candace sa kanyang pamilya at nais siyang mamuhay ng mag-isa na sa huli ay naging sanhi ng kanyang kapahamakan. Pero hindi siya dapat sisihin dito. Habang nakakulong si Adam at patuloy na ikinikiit ang kanyang pagka-inosente, sinabi niya sa isang prison officer ang kanyang ginawa sa mga labi ni Candace. Kasama ang mga pulis, dinala ni Adam ang mga opisyal sa isang lugar sa Oshawa kung saan niya inilibing si Candace, isang dekada na ang nakalipas. Ngayon may pananagutan si Strong na hindi lamang isa, kundi dalawang buhay na nawala. Isang pangalawang interview ang kailangang isagawa. Ang ikalawang interview kay Adam ay naganap noong November 8, 2018. Sa ikalawang interview, nakakagalit pa rin ang ugali ni Adam para sa mga investigador. Sinabi niya, "Oo, mas maganda ang mga araw ko dati. Kita mo ba kung gaano ako naiinis?" Tumugon ng investigador, "Hindi, kalmado ka naman." Sa halip na magpakita ng pagkabigla at pagkasuklam, sinakyan ng opisyal ang pagnanais ni Adam na pag-usapan ang ginawa niya sa kanyang nakakasuka na apartment. Umaasa ang Durham Police na ang pahayag ni Adam na magkwento tungkol sa kanyang ginawa sa labi ng dalawang babae ay maghahatid sa jury na maniwala na siya ang may sala sa kanilang pagkawala. Si Paul Mitten, ang investigador, ay umupo, kumain at nakipagkwentuhan kay Adam. Ito ay sa loob ng 12 hours sa pag-asang ang kasyual na pakikitungo ay magpapalabas ng ebidensya laban kay Adam sa kanyang paglilitis. Nag-order si Paul na Wendy's Triple, iced tea na walang yelo, 2 value spicy chicken wraps at isang grilled chicken Caesar salad. Sinabi ni Adam, "Hindi ko alam kung tama ito pero gusto kong iparating sa nanay at tatay niya ang pakikiramay ko. Gusto ko at pakiramdam ko na hati ako sa abogado ko na wala namang interes dito at hindi ko maintindihan kung bakit. Gusto ko sabihin lahat ng alam ko at maging komportable sa loob ng kulungan. Gusto ko ng allowance. Hindi ko alam, parang internet access. Mukhang wala namang bibili ng TV para sa akin. Hindi ko inaasahang makakalaya agad. Gusto ko lang maging komportable sa loob ng kulungan."
Sa pakinabang ng prosekusyon, sinimula ni Paul ang ikalawang interview sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa bahay ni Adam sa loob ng bilangguan. Naririnig ang mga papuri ni Adam sa sistema ng kulungan. Naging malinaw na si Adam ay voluntaryong nagbigay ng bawat detalye sa 12 hours na footage ng kanyang interview. Sa kabila nito, hindi nakatanggap ng katarungan ang pamilya ni Rory at Candace hanggang noong March 2021. Ang ebidensyang natagpuan sa apartment ni Adam kasama ang kanyang nakakaabala na ugali sa mga interview ay nag-iwan ng walang duda sa jury. Nakita si Adam na guilty, hindi lamang sa pambababoy sa mga labi, kundi sa mas maraming kaso. Sa korte, sinabi ni Superior Court Judge Joseph De Luca, si Rory ay malamang na nakasalamuha si Adam sa downtown Oshawa noong September 1. Dinala siya sa kanyang bahay at nasawi sa kwarto ni Adam. Ito'y matapos ang isang engkwentro kung saan si Adam ay nagnanais na magkaroon sila ng matinding oras sa kama. Nang tumanggi si Rory, pinilit siya ni Adam hanggang sa hindi na niya makontrol ang sarili at pinaslang si Rory. Tumanggap siya ng habang buhay na pagkakulong habang ang buong korte ay pumapalakpak. Nagdiriwang sa hatol na pinataw sa kanya. Sabi ng hukom, si Adam ay isang mapanghanim na tao na hindi na makikita sa publiko at hindi na muling makakalakap ng kalayaan. Pagkatapos ng sentensya, nagsalita ang ina ni Rory sa publiko. Ito'y nagsabi, si Rory ang tanging bagay na pinagmamalaki ko sa buhay ko. Sa tingin mo, akma ba ang parusa na pinataw kay Adam? Ano sa tingin mo ang maaaring gawin para maiwasan ang mga ganitong pangyayari sa hinaharap? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!